Hi, parents and kids! It's me, your teacher Ian. At nandito na naman si teacher para tulungan kayo sa pagsasagot ng mga activities at syempre mas ma-explain pa sa inyo ang lesson sa edukasyon sa pagpapakatao o ESP. Ang ating topic, pagmamalasakit sa mga kasapi ng pamilya. Tayo ay nasa ikapito hanggang ikawalong linggo na. Ibig sabihin nito, ang lesson na ito ay tatagal ng 2 linggo. Para sa mga hindi pa nakakapag-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na po kayo para updated kayo sa lahat ng latest videos na i-upload ko. Sa mga nakapag-subscribe na, thank you so much po at dun sa mga nagla-like. Bago tayo magsimula, kung gusto mo na nagsasagot ka habang pinanonood itong video na ito, ay ihanda mo na ang iyong notebook at ang iyong lapis. So, ayan, simulan na natin. Nakilala mo sa nakaraang aralin ang mga gawaing nagpapakita ng pagkakabuklod ng pamilya. Patuloy na gawin ang mga ito upang lalo kayong maging masaya. Ano-ano ba yung mga pinag-aralan natin pagkakabuklod o yung mga gawain na nagpapakita ng pagkakabuklod-buklod ng pamilya? Ito ay yung sama-samang nagdarasal, sama-samang nanonood ng TV, o kaya naman ay nagpipiknik sa labas, sabay-sabay na kumakain, habang kumakain ay nag-share ng kanilang mga experiences ng araw na iyon. Ano pa? At syempre, yung nagtutulungan sa mga gawaing bahay. So, itong mga ito, mga gawain yan ay patuloy nating gawin para nang sa gayon ay maganda ang maging pamumuhay ng isang pamilya at magkaroon ng matibay na pagsasamahan at puno ng pagmamahalan. Ngayon, matututuhan mo namang isagawa ang mga kilos na mas magpapalapit pa sa inyo sa isa't isa. Sa pagtatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang nakatutukoy ng mga kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa mga kasapi ng iyong pamilya. Kabilang dito ang pag-aalaga sa mga kasama sa bahay at pag-aalaga kung sila ay may sakit. Mahal mo ba ang mga kasapi ng iyong pamilya? Ano-anong mga kilos at gawain ang paraan mo upang masabi o maipakita na mahalaga sila sa iyo? Dahil ngayon, napakadali lamang sabihin na mahal ko naman si mami, mahal ko si daddy. Ngunit, alam mo ba ang mga gawain na nagpapakita ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa kanya? May mga gawain na akala mo wala lang para sa iyong mga magulang. Ngunit ito pala ay para sa kanila napakalaking bagay at nakakaramdam sila ng pagmamahal mula sa iyo kapag ginagawa mo ang mga bagay na ito. Sa araling ito, malalaman mo ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal mo sa iyong mga magulang at sa iyong mga kapatid, kung wala ka mang kapatid o sino mang mga kasama mo sa iyong bahay. Gawain sa pagkatuto bilang isa. Basahin ang mga nakasaad sa ibaba. Lagyan ng thumbs up kung ito ay kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kapamilya. Lagyan naman daw ng thumbs down kung hindi. Ito yon, yung thumbs up, tapos thumbs down. Okay? Itong gawain sa pagkatuto bilang isa ay paunang pagtataya lamang. Magsasagot ka ayon sa iyong pagkakaunawa. Walang maling sagot dito dahil ito yung unang pagtataya pa lamang para alamin alin ba yung nalalaman mo na at alin ba yung hindi pa. Sapagkat sa pagpapatuloy ng ating aralin, malalaman mo ang nararapat at hindi nararapat. Number 1. Handa ka na bang magsagot? Ayan. Sige, number 1 na tayo.
Pagtulong sa nanay sa paghuhugas ng plato. Number 2. Paglayo sa kapatid na may sakit. At number 3, paggamit ng po at opo sa pakikipag-usap. Mahalaga ang pagmamahal at pagmamalasakit. Ang mga ito ang nagpapatibay sa ugnayan ng bawat isa. Mahalagang maipadama o maipakita mo ang mga ito sa kanila. Ilan sa mga paraan ang pag-aalala at pagtulong sa oras ng pangangailangan. Hindi ba ikaw, kapag noong ng kinder ka, ikaw ay inihahatid, sinusundo, alam mo ba, isa to sa paraan ng pagpapakita ng iyong mga magulang na ikaw ay mahal nila dahil inaalagaan ka nila. Nag-aalala sila na kapag umuwi ka mag-isa, ay ikaw ay madisgrasya. Kaya naman, sinisiguro nila na ikaw ay safe na maihahatid, safe din makauuwi sa bahay. Naipakikita ito sa pamamagitan ng pagsunod sa utos o pakiusap. Paraan din ang pag-aasikaso sa may sakit, pagngiti at pagyakap sa miyembro ng pamilya. Yung pagsunod sa utos, especially kapag ikaw ay nanonood ng TV, inutusan ka ng nanay mo, dapat ikaw ay susunod agad. Kasi yun yung isang paraan na, ibig sabihin, mahal mo siya, mas inuuna mo yung utos ng nanay mo kaysa dun sa pinanunood mo. Meron kasi mga bata na pagka inutusan mo, ma, saglit lang. Yung ganun yung sagot. Nanonood ako eh. O, diba? Ibig sabihin nun, mas inuuna mo yung TV kaysa dun sa nanay mo. O kaya naman, kapag ikaw ay naglalaro, tapos bigla kang inutusan, huwag kang magagalit. Kasi nga, ibig sabihin lang nun, kaya ka inuutusan ni nanay mo dahil nagtitiwala siya na magagawa mo ng tama yung kanyang inuutos. At saka yun ay isang paraan ng pagpapakita ng pagmamahal mo sa iyong magulang. Nais mo bang malaman kung paano ito na ipakikita sa tunay na buhay? Basahin mo ang kwento tungkol sa Pamilya Cruz. Ako muna ang unang babasa ng kwento, pagkatapos nito ay babasahin mo rin ito. Ang pagmamalasakit sa pamilya. Ang mag-asawang Manny at Annie Cruz ay biniyayaan ng dalawang anak. Si Sophie, ang panganay, at si John naman ang bunso. Marami ang natutuwa sa dalawang bata. Lumaki silang mababait, maalalahanin at matulungin din sila. Isang araw ay nagkasakit ang kanilang nanay. Sa halip na lumabas upang makipaglaro, nanatili sila sa loob ng bahay. Sa oras ng merienda, ipinaghanda ni Sophie ng tinapay at juice si Aling Annie. Pinainom niya ang ina ng gamot at pagkatapos kumain. Tinawagan din niya ang kanilang tatay upang ipaalam na may sakit ang kanilang nanay. Habang wala pa si Mang Manny ay inalagaan din ni Sophie ang kaniyang nakababatang kapatid. Tahimik na naglalaro ang magkapatid habang nagpapahinga ang kanilang ina. Ilang oras pa ang lumipas ay dumating na rin ang kanilang tatay. Masaya ito sa ipinakitang pagmamalasakit ng magkapatid. Kinabukasan, magaling na si Aling Annie. Sama-sama silang nagdasal upang magpasalamat sa Diyos. Namasyal din sila matapos magsimba. Babasahin nyo rin ang kwentong ito ng kayo lamang. Kung hindi pa kaya, ay magpatulong sa magulang upang gabayan ka. Ngayon, magkaroon muna tayo ng tanungan bago tayo dumako doon sa gawain pagkatuto. Dito sa ating kwento, ang mga ay pinakitang gawain o kilos na nagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa pamilya ay ano? Matutukoy mo na ba?
Ito ay ang ginawa ni Sophie para sa kanyang nanay. Nang magkasakit ito, ay mas pinili niya na alagaan ang kanyang ina. Hindi siya naglaro sa labas, bagkos siya ay nag-alaga sa kanyang nanay na may sakit. Ganon din ang kanyang kapatid, binantayan niya ito habang ito ay naglalaro. O, di ba kung sa iba yon ang gagawin, maglalaro sa labas kahit may sakit si nanay. Hindi, dahil si Sophie, mayroon siyang pagmamahal at pagmamalasakit sa kanyang nanay. Sinigurado niya na ito ay maaalagaan, mapakakain kasi nga may sakit, hindi ba? Alam mo, ikaw kahit bata ka pa lang, may magagawa ka na para sa iyong mga magulang kapag sila ay may sakit. Kung kailangan nila ng tulong, halimbawa, hindi makatayo si nanay dahil mabigat ang katawan, o kaya naman ay nahihilo, sa pamamagitan ng pagkuha ng pagkain para sa kanila, pagkuha ng tubig, o kung ano man yung kailangan nila, ng towel, pagpupunas sa kanila, kayang-kaya mo nang gawin yan. Yan ay pagpapakita ng iyong pagmamahal at pagmamalasakit sa kanila. Ipinaalam din ni Sophie sa kanyang tatay ang kalagayan ng kanilang ina. Pero sinigurado naman niya sa kanyang tatay na naaalagaan si Aling Ani. O di ba, dun sa ating kwento na ipakita ang pagmamahal at pagmamalasakit ng anak sa kanyang magulang. Sana ganun din kayo, nakagagawa na kayo ng mga bagay na nagpapakita ng iyong pagmamahal sa iyong mga magulang, ganun din sa iba pang kasapi ng iyong pamilya. Gawain sa pagkatuto bilang 2. Sagutin ang mga katanungan ayon sa iyong binasa. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong kwaderno. Number 1. Sino-sino ang kasapi ng pamilya Cruz? A. Mang Manny. B. Sophie. C. Johnny. E. Mario. D. Aling Ani, F. John. Kung mapapansin ninyo sa ating pagpipilian, kulang ang nakalagay dito. Kaya aking ina-advise na lagyan na lamang ng check dahil kung ang tamang sagot ang ating pag-uusapan, dapat nakalagay dito na ang mga kasapi ng pamilya ay sina Mang Manny, Aling, Ani, Sophie, at John. So, 4 dapat yon. Kaya lagyan na lamang ng check. Ano ang nangyari kay Aling Ani? A. Umalis ng bahay. B. Nagkasakit. C. Nagtinda ng gamot. D. Nag-alaga kay Sophie. Letter lang ang isusulat sa iyong notebook. Number 3. Ano-anong kilos o gawain sa kwento ang nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit? A. Pag-iwas sa may sakit. B. Paghahanda ng pagkain. C. Pagpapainom ng gamot. Sa tanong na ito, sa number 3, sa tingin ko may 2 sagot. O isulat ang 2 letra ng tamang sagot sa iyong notebook. Wala na palang number 4. Kala ng teacher may number 4, may number 5 pa. Sige, magpatuloy na tayo. Nakilala mo na ang mga kilos ng pagmamalasakit. Natunghayan mo rin kung paano ang mga ito na ipakita ng pamilya Cruz. Ngayon, pag-usapan naman natin ang iyong sariling kilos o gawain. So, ikaw na. Ano-ano yung mga ginagawa mo na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kasapi ng iyong pamilya? Gawain sa pagkatuto bilang 3. Lagyan ng check ang hanay ng iyong sagot sa bawat gawain na kasaad. Sa inyong notebook, pwedeng ang makita na lang itong table na ito. Ayan. Tapos, kahit hindi nyo na isulat itong mga salitang ito, basta yung number 1, 2, 3, 4, 5, ayan. Para pag-check nyo, no? Kung madalas, minsan, o hindi. Ngayon,
Itong gawain na ito, burahin lang muna ni teacher. Yan. Itong gawain nito ay parang test of honesty, ha? Pagiging tapat sa sarili. Dahil dun sa binasa ko kanina, ito daw ay tungkol sa kung ano ang isinasakilos mo. Ha? Kung ano yung totoong ginagawa mo. Kung ang madalas, lagyan mo ng check sa madalas. Kung minsan, ay di minsan. At kung hindi mo naman talaga ito ginagawa, lagyan mo ng check sa hindi. Walang maling sagot dito dahil ito ay sa kung ano ang iyong isinasakilos. Okay? Dahil doon naman sa mga susunod nating gawain, mas malalaman mo paano ba ang nararapat at hindi nararapat sa pagpapakita ng pagmamalasakit at pagmamahal sa iyong pamilya. Babasahin ko lang. Number 1, 2, 3, 4, 5. Number 1, inaalagaan ko ang may sakit. Number 2, tumutulong ako sa gawaing bahay. 3, nakangiti ako at hindi nagdadabog kapag inuutusan. Be honest, ha? Maging tapat sa sarili. Number 4, magalang at hindi pabalang ang aking pagsagot sa magulang. At number 5, nagpapasalamat ako at nagsasabi ng I love you sa mga kapamilya. Alright, tapos ka na magsagot? Tandaan, walang maling sagot dito. I-explain lang natin base dun sa iyong naging sagot. Ngayon, kung ang mga sagot mo ay madalas, very good, dahil ginagawa mo kung ano yung nararapat. Kung hindi naman, ito na yung simula para iyong baguhin ang iyong mga gawain. Sapagkat, ang pagtulong sa gawain bahay ay nakapagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit mo sa iyong magulang, sa iyong kasapi ng iyong pamilya. Dahil nag-aalala ka na baka mapagod sila, kaya tumutulong ka, hindi ba? Yung pagngiti kapag inuutusan, ibig sabihin lang nun bukal sa iyong kalooban na gawin ang inuutos nila. Mayroon kasi mga bata na kapag inutusan, nagagalit. So, wag ganun ha. Wag magagalit. Lalo na kapag ikaw ay naglalaro, tapos bigla kang inutusan. Ibig sabihin nun kasi, yung kasapi ng inyong pamilya ay nangangailangan ng tulong mo. Kaya ikaw ay inuutusan. Na imbis na iwan nila, halimbawa nagluluto si nanay o kaya si tatay, imbis na iwan nila yung niluluto nila at masunog yon, o inutusan ka na lang na bumili ng suka para dun sa niluluto. O, hindi ba? Huwag magdadabog ha. Hindi maganda ang pagdadabog sa iyong, lalo na pagka magulang mo yung nagsasabi sa'yo, nag-uutos sa'yo. Tapos maging magalang tayo sa pagsagot. Lalo na sa nakatatanda. Opo, hindi po, sige po. Yan, tayong mga Tagalog, lalo dito sa Luzon, tayo ay kilala sa pagiging magalang, sa paggamit ng po at opo. Kung kayo ay makararating sa ibang lugar, katulad ng Visayas, sa kanila, wala silang ginagamit na po at opo. Pero, maririnig mo doon sa tono ng kanilang pananalita na mayroong paggalang. Yan. Wala silang ganon yung po at opo. Pero may paggalang sa paraan ng pagsasalita nila. No? Pero sa atin, dahil nga tayo nakalakhan na natin dito sa lugar natin na gumamit ng po at opo. At syempre yung pagpapasalamat. Kapag may binigay sa'yo, may ginawang maganda sa'yo ang isa sa mga kasapi ng inyong pamilya, huwag kalimutan na magpasalamat. O, diba? Tapos, yung pagpaparamdam ng iyong pagmamahal, samahan natin ng salita. Sabihan sila ng I love you, thank you po. Ang mga bata habang lumalaki, kapag nalilimutan na nila na magsabi ng ganitong salita sa kanilang mga magulang, nahihiya na. Pero kung regular, araw-araw o madalas mo itong ginagawa,
hindi ka tutubuan ng hiya na sabihin sa kanila na I love you. O, diba? Masarap sa pakiramdam na makarinig ng salitang I love you lalo na sa inyong pamilya. So, ayan, next na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 4. Kumpletuhin ang pangako sa ibaba sa pamamagitan ng pagpili ng mga gawain sa itaas na nilagyan mo ng check sa hanay ng minsan o hindi. Isulat ito sa iyong kwaderno. Ngayon, kung mayroon kang sagot doon sa kanina na hindi o kaya minsan, pili ka lang doon ng isa o dalawang gawain na mangangako ka na, halimbawa lang ha, ang sagot ko doon sa pag-inutusan, ako ay nakalagay doon, hindi ako nakangiti, tapos nagdadabog pa ako. O hindi magiging pangako ko, ako si Eternally Ann, nangangako ako na madalas ko nang ipakikita ang pagmamahal at ang pagmamalasakit sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng aking magulang na may ngiti sa aking labi. Doon ka lang pipili, doon sa gawain sa pagkatuto bilang 3. O, pili ka lang ng isa o dalawa na ang sagot mo ay hindi. Ngayon, paano kung ang sagot mo sa lahat ng mga yon ay madalas? O, edi isip ka na lang, isip ka ng wala doon. Kasi nga, ang sagot mo na, di ba, mga madalas na. O, isip ka na lang ng sa tingin mo, itong gawain na to, mas makakapag pakita pa ng pagmamalasakit sa iyong pamilya. So, yun na lang, no? Kapag ang sagot mo ay madalas dun sa lahat ng nandoon sa gawain sa pagkatuto bilang 3. Sunod na tayo. Gawain sa pagkatuto bilang 5. Punan ng angkop na kilos o gawain ang sumusunod na sitwasyon. Piliin mo sa hanay B ang angkop na sagot sa sitwasyon na nasa hanay A. Isulat ang letra ng tamang sagot sa iyong sagutang papel. Hindi na ito isusulat yung letter lang ng tamang sagot sa kung ano ang tamang sagot sa bawat sitwasyon. Babasahin ko ang mula 1 to 5, tapos yung pagpipilian na A, B, C, D, E. Kung nakalimutan mo agad, pwede mong ulitin ang pagbasa nito. Number 1, umalis ang iyong nanay at inihabilin sa iyo ang nakababata mong kapatid. Number 2, may sakit ang iyong kapatid. Number 3, kailangan ng tulong ng iyong tatay na inabot mo ang kaniyang gamit sa baka naiabot. Ulitin natin. Kailangan ng tulong ng iyong tatay para iabot mo ang kaniyang gamit sa pagkukumpuni. So, parang gano'n, no? Nagpapaabot ng mga gamit sa pagkukumpuni. O, number 4, naubusan ng sangkap sa pagluluto ang iyong nanay at inutusan kaniyang bumili. 5, abala ang lahat sa paglilinis ng bahay. So, dito ka pipili ng sagot sa hanay B. Dito sa ating, ayan, dito ka pipili ng sagot. Letter lang ha. Letter A, aalagaan ko ang aking kapatid. B, babantayan ko siya. C, susunod ako at bibili sa tindahan. D, iaabot ko ito. 3, letter E, bakit ba 3 na sabi ko? Letter E, ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone. Bakit may ganun na pagpipilian? Sige, yung number 5, lagyan na lang ng check ha. Hindi naman nararapat na gawin yun, yung ipagpapatuloy ang paglalaro ng cellphone. Kasi 'di ba, abala ang lahat sa paglilinis ng bahay. Nararapat bang isagot mo, ipagpapatuloy ko ang paglalaro ng cellphone? So, lagyan na lang ng check. Number 5, bonus na yon. Check na tayo doon. Okay? Sige, next na tayo.
Natukoy mo na ang mga kilos at gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa kasapi ng iyong pamilya. Sinagot mo rin kung madalas, minsan, at hindi mo ginagawa ang mga ito. Kaya maliban sa pangako, mainam na maisip at maisagawa mo ang mga kilos at gawain ito. Magmalasakit at magmahal sa kasapi ng pamilya. Kung hindi mo pa ginagawa ang mga bagay na ito, simulan mo na ngayon dahil mas magiging masaya ang pamumuhay ng isang pamilya kung mayroon pagmamalasakit at pagmamahal kang ipinakikita sa kanila. Gawain sa pagkatuto bilang 6. Pumili ng 2 o 3 kasapi ng iyong pamilya. Isulat ang bawat isa sa bawat pitak. Maaari mo ring silang iguhit at pangalanan. Sa katapat na bahagi, isulat ang mga kilos o gawain na ipakikita o gagawin mo upang maipahayag ang iyong pagmamahal at pagmamalasakit. Tingnan ang halimbawa sa ibaba. Gawin ito sa iyong kwaderno. Sa inyong notebook, tama na po ang 2. Masyado nang marami yung activities natin dito sa aaraling ito hanggang 8 kasi ito na gawain sa pagkatuto. Kaya tama na yung 2 miyembro ng pamilyang iyong pipiliin. Pwede mong iguhit tapos lagyan ng pangalan. No? Doon sa ikikilos o gagawin, ano daw yung iyong gagawin? Ito ay halimbawa lang. Halimbawa, ang pangalan ng iyong tatay ay Tatay Melo. Ito daw yung gagawin mo. Halimbawa lang yan ha, na sagot. Magmamano ako sa tuwing siya ay darating galing sa trabaho. Ikukuha ko siya ng tubig na maiinom o ipagtitimpla ng kape. O, depende sa kung ano yung gagawin mo. Ha? 2 lang. Okay na yon. Next na tayo. Laging tandaan ang wastong kilos at gawain na nagpapakita ng pagpapahalaga sa bawat kasapi ng iyong pamilya. Mahalagang maipakita o maipadama ng bawat tulad mo na mahal mo sila. Ang simpleng gawain ng pagsunod at pagtulong ay palatandaan na isa kang mabuting bata. Mas matutuwa sa iyo ang lahat. Hindi ba napakasarap sa pakiramdam na kapag dumalaw ang isa sa mga pinsan mong galing sa malayo, tapos itatanong nila dun sa nanay mo o sa tatay mo na, "Uy, kamusta na yung anak mo na si Arnold?" Sasabihin ng nanay mo ganito, "Ay, kumare, wala kang masasabi sa anak ko sapagkat napakabait, mapagmahal, tapos napakamasunurin." O, di ba ang sarap sa pakiramdam na marinig mo ang nanay mo na ipinagmamalaki ka sa iyong mga kamag-anak? Dahil nagpapakita ka ng pagmamalasakit sa kanila ng pagmamahal mo. So, kung hindi mo pa ginagawa, ulitin natin. Kung hindi mo pa ginagawa ang mga bagay na ito, simulan mo na ngayon. Kailangan ng iyong pamilya ang pagmamahal at pagmamalasakit mula sa bawat kasapi. Ito ang nagsisilbing pundasyon ng pagkakaroon ng masayang pagsasama. Kaya huwag ipagwalang bahala ito. Ipakita mo ang pag-aalala at pag-aalaga sa kanila. Gawin mo ang ikatutuwa nila araw-araw upang mas lalo kayong magkaroon ng pagmamahalan. Hindi ba napakasaya sa pakiramdam na hindi nagagalit ang iyong nanay o ang tatay mo sa iyo? Na lagi silang masaya sa mga ginagawa mo? Kung ikaw ay pinagsasabihan na ni nanay, halimbawa, ikaw ay may ginagawa, yung mga gamit dun sa box ng lagay ng laruan mo, pinagkalatan mo. Kung nagagalit na si nanay at pinaiinis sa'yo yung mga laruan mo, gawin mo na agad. Kasi magpapaulit-ulit lang yan. Magagalit lang sa'yo si nanay at baka mapagsabihan ka pa. So, anong gagawin? Kung ikaw ay naglaro ng mga laruan mo, siguraduhin mo na pagkatapos mo maglaro, iimisin mo yung gamit mo. Matutuwa si nanay dahil responsable ka sa mga gamit mo. Pero kung makikita niya na pakalat-kalat at ikaw ay magtatanong pa sa kanya kung nasaan ang mga laruan mo, magagalit yun.
Maging responsable, ipakita mo din ang iyong pagmamahal sa pamamagitan ng pag-iimis mo sa iyong sariling gamit. Ang ibig sabihin lang nun, ayaw mong mapagod si nanay na siya pa ang mag-imis ng gamit mo. Imbis na siya ang gumawa, dahil sariling laruan mo naman yan, ikaw na ang mag-imis. Para hindi na kayo mag-away pa. Okay? Gawain sa pagkatuto bilang 7. Isulat ang tama kung ang sitwasyon ay nagpapakita ng pagmamahal sa kasapi ng pamilya. Isulat ang mali kung hindi. Gawin ito sa iyong kwaderno. Ang isusulat lang sa inyong notebook, tama o mali. Tutulungan na kita, babasahin ko ito, tapos magsasagot ka sa iyong notebook. Number 1. May sakit ang nanay ni Leo, kaya inalagaan niya ang ina. Number 2, hinayaan ni Lani na maglaro ang kanyang kapatid dahil abala siya sa panunood ng telebisyon. Number 3, pagdating ng tatay ni Lance mula sa trabaho ay inabutan niya ito ng tsinelas pamalit sa sapatos. Number 4, agad na sumunod si Lexus nang siya ay inutusan ng kaniyang nanay. At number 5, ipinagawa ni Leia sa mas nakababatang kapatid ang gawaing iniuutos sa kanya. O halimbawa, inutusan ka ng iyong nanay na bumili ng suka. Ang ginawa mo, imbis na ikaw ang bumili, inutusan mo yung mas bata sa'yo. Yun sa 5. Tama o mali lang ang isasagot. Next na tayo. Malapit na tayo. Ito na yung huli sa gawain sa pagkatuto bilang 8. Unawain ang mga pahayag, tukuyin ang kilos o gawain na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit. Isulat ang letra ng tamang sagot. O letter lang ang isusulat ha. Siyempre, andito si teacher. Huwag ka mag-alala. Babasahin ko ito para sa iyo. Number 1. Ang mga sumusunod ay nagpapakita ng mabuting asal. Maliban sa isa. Alin daw dito ang hindi? A. Pagtulong sa mga gawaing bahay. B. Pakikinig sa payo ng magulang. C. Pagkuha ng gamit ng iba nang walang paalam. Number 2. May sakit ang iyong tatay, ngunit wala ang iyong nanay. Ano ang gagawin mo? A. Aalagaan siya. B. Iiwan siya. C. Baliwalain siya. Number 3. Habang nagluluto ang iyong nanay, ay naubusan siya ng toyo. Makatutulong ka sa kanya kung ikaw ay A. Bibili ng toyo sa tindahan. B. Magsasakit-sakitan. C. Mag-uutos sa iba sa pagbili. Number 4. Palaging umiiyak si Juan. Nakababata mong kapatid tuwing aalis ang mga magulang mo upang magtrabaho. Nararapat na, ano daw yung dapat gawin? A. Hayaan mo na lamang hanggang tumigil. B. Ipaubaya sa iba ang pagpapatigil o yung pagpapatahan kapag umiiyak. C. Kausapin siya na tumigil at samahang maglaro. Number 5. Nais hiramin ng iyong kapatid ang iyong laruan, ngunit ginagamit mo pa ito. Marapat lamang na A. Ipagdamot ito sa kanya. B. Ipahiram ito sa kanya. At C. Ipagamit ang ibang laruan. And that's it. That's the end of our video. That's the end of our lesson. Sana natulungan ko kayo.
na sa pagsasagot at syempre na-explain ko mabuti sana na-explain ko mabuti yung ating lesson. Thank you for watching, guys. I'll see you on my next video. Happy teaching, everyone!